Pangatlong tira pa lang, kakaiba na po ang pinawalan ni Grandmaster Wesley So at move number 4, kinukonsider ng novelty yung kanyang tira na first time pang lang nagamit sa torneo. Yan po ang nangyari sa kanyang laban kay Grandmaster Vincent Kamer dito po sa kakasimula pa lang na Grand Chess Tour Singfield Cup 2026. Champion po si Wesley last year dito. Madepende kaya yung title? Ang tanong, sino ba yung mga kasali? Ipakita lang po natin, no? Ito po ang mga kasali. Bigating lineup, nandyan si Fabiano Caruana, Vincent Kamer, Anish Giri, MBL, Sindarob, of course si Wesley, si Pragnananda, si Van Poris, yung kamukha ko, tapos Lebon Aronian, and Sam Sebian. So, 10 manlalaro po yan, maglalaban po sila ng standard game na kung saan 9 rounds ito. Kasi lahat lalabanan mo, round robin eh. At ang time control medyo mahaba-haba po. Tingnan po natin yung time control ha. 1 oras at kalahati po yung kanilang oras. Ngayon, pagdating po ng move 40, kung umabot man sila doon, madadagdagan pa ng 30 minutes per player. Tapos may increment po ito na 30 seconds per move. Nagsisimula yan sa move number 1. So, ganun po kahaba yung kanilang laban. Kaya talagang long game ito, dikdikan. Meron po itong premium 475,000 ano po yan, dollars. Grabe, no? Anyway, punta na po tayo sa laro. Ano bang nangyari? Tinirahan po ni Vincent Kamer si Wesley ng D4. Sinagot po yan ni Wesley ng knight to F6. Tapos nag-knight to F3 lang. Nag-D5 si Wesley na tinirahan ni Vincent Kamer ng tiradang parang na mouse slip lang. By the way, over the board to ah. Ang ginawa niya po kasi ay nag-C3 lang. Usually kasi C4. Pero C3 lang, ano bang opening yan? Abay, parang gusto niya pong madala po sa London na iba lang po ang pagkakasunod-sunod. Kasi usually kasi ang London gumaganito eh. Tapos nagsi-C5 eh. Pero kung papansin ninyo, inuna po yung C3. Ngayon, pagka C3, ang popular na tira po dito, E6. Tapos magsi-C5. Pero si Wesley, eto na eh. Ang aga-aga, talagang tumira ng medyo kakaiba. Alam niyo kung anong ginawa niya? Eto po oh. A5 lang, nagtulak ng pawn sa may Gedli. Tingnan niyo yung oras ni Wesley. Si Vincent Kamer tumaas 1 hour and 31. Nadagdagan pa ng almost 2 minutes yan. Si Wesley naman bumaba. Nabawasan po siya ng halos 5 minuto dyan. Anyway, para saan po ba yung idea na A5 na yan? Hindi ko din po maintindihan eh. Pero nung tumira po ng mabilis si Vincent Kamer dito ng tiradang H3, ang bilis ng tinira. Tingnan nyo. Parang di nag-isip. Nag-132 pa siya eh. Aba, medyo nabaliw ako dyan. Pero trinay kong unawain at ito po ang aking pagkakaunawa. Ipapakita ko po sa inyo. Balik po tayo ha. Ayan. Ngayon, pagka C3, bakit hindi po nag-simple E6 si Wesley? Kasi ang ginagawa po dyan, bishop to F4. At pagka bishop to F4, magiging normal development ka, magsi-C5 ka, magbi-bishop D6. Ngayon, yung tirada ni Wesley, balik po tayo doon. Siya po ay nag-A5. Ang gusto niya mangyari, mag-bishop F4, itong si Vincent Kamer. Kasi pag nag-bishop F4 si Vincent Kamer, medyo wawalang hiyain yan ng knight to H5. Ayun, guguluhin niya yung mundo. Bakit? Pag pumunta ka dito, umiwas ka ganun. Pag pumunta ka dito, abay, kakainin po yan kasi magkakaroon ng pair of bishops later on. No? Pag nag-bishop to E5 ka naman, pwede kang tirahan ng ganun. O, diba? Tapos, babalik ka lang, tapos makakain pa rin. Yan po yung aking palagay. No? Hindi ako sigurado kung yan mismo yung plano ni Wesley, pero dinilayed niya kasi yung E6 eh. No? Bakit hindi na lang mag-E6 agad? Kasi, pag nag-E6 ka kaagad doon, pumunta dito sa kakaguman nito, pag tira dito, may hataw sa reyna. May hataw. Pag nag-F6 ka dyan, aatras. Pag nagganong ka, eh medyo weaken yung iyong king side. Yun po yung aking palagay. Kaya tingnan nyo ginawa ni Kamer. Ang bilis niyang tinira eh. Oh, nag-H3. And then pagka H3, Wesley So, saka po siya nag-E6. Dinilayed niya lang. Ngayon, bakit niya pina-H3?
Eh kung pwede naman mag E6 agad, kasi ganun din mangyayari eh. Magbi-bishop to F4 din eh. Anong pinagkaiba? Ang pinagkaiba nila, pagkatira po ng bishop to D6, hindi maka-atras dito. Kasi pag umatras ka dyan, wala na yung pawn sa may H3. Pag kinapture takes, eh, siya pa mabubuksan dun. Hindi naman pwede ito, masisira structure mo eh. Yun ang pinagkaiba. No? Lahat po ito ay based on my observation lang. Hindi ko sigurado kung yan talaga plano nila. Pero parang ganun eh. Anyway, si Wesley, medyo matagal pong tumira. Tingnan nyo, lamang na po ng mahigit 10 minuto. Si Vincent K. Moore, move number 5 pa lang. At yung tirada pong E6 do, novelty na. Yun yung move for novelty. Grabe, no? Anyway, pagka Bishop D6, hindi na nga may atras. Ang ginawa ni Vincent, nag-E3 na lang. Na kung saan kinaslingan lang ni Wesley. Tapos nag-Bishop E2 develop. And then, kinapture na po yung F4. Pagka-capture, syempre, binawi. Tapos, eto na, lalabas yung idea ng A5. Kasi ang weird naman eh. Tinira lang ba yan ni Wesley para magsayang ng tira? At para mapunta sa ganitong sitwasyon? Hindi, may idea yan. Ang pinakaplano niyan, eto, mag-BB6. Para saan? Eto, ipapalit agad yung bishop dito. Yan ang plano. Ngayon, ang ginawa po dyan ni Vincent Kmer, medyo natagalan na siya nag-isip. At ang tinira niya po is knight to E5. At yun na nga po talagang papasok po yung kagandahan ng tiradang A5. Dahil pagkatira mo ng bishop to A6, ayan yung nangyari. Pag kinapture po yan, dahil naka A5 ka, hindi ka porsadong kumapture ng knight. Pwede mong tikman yan ng tore. At yung knight po kasi na to, mas maganda yan dito, control po sa mga square na yan. Yun po ang nangyari. At according po sa engine evaluation, this is equal. Ang hindi na lang po equal yung oras nila, kasi si Wesley, tingin ko kinapakapa niya lang po ito eh. Kasi yung oras niya, tingnan nyo, 1:09 na lang. Si Kmer, 1:23 pa. Lamang po ng mahigit 14 na minuto kung tama yung aking math, no? Anyway, pagka rook takes A6, nag-castling lang na sinagot ng A4 lang ni Wesley. Grabe, no? A4 lang umayos na. Prinevent niya po yung A4 ng white. Kasi yung A4 ng white, baka bigyan pa ng outpost yung knight mamaya, makapunta sa B5. So, nag-A4 na siya. Pagka A4, nag-Queen to D3, tapos umatras lang yung tore. Hinahataw kasi ng Reyna, so may mga idea na gaganon. Pag kinapture mo, malilibre yung tore. Kaya inatras na. Pagka-atras po ng tore, nag-Knight to A3 na, and then C5 lang. After C5, nag-Rook to E1, activating, nilalagay lang sa open file. Wesley naman, nag-develop na ng kabayo, hinahamon po yung kabayo sa E5, na sinagot lang ng Knight to B5. At pagka Knight to B5, kinapture lang ni Wesley yung kabayo sa may E5 na binawi ng D-pawn, and then tumakbo lang yan sa may E8. Ang pinakatema niyan, mamaya hahamunin ito. Ang ginawa po niyan, nag-Rook to D1. Bakit po siya nag-rook to D1? Open file. Bukod po sa open file, ang plano niyan, pagka knight to C7, hinamon ni Wesley yung kabayo eh. Ang ginawa po niyan, pinalit. Bakit po pinalit? Para pagka takes, titira po siya ng F5. Ayun, ang ganda ng dating ng F5 eh. Pag hindi mo pinansin yan, tutulak yan, magkakawik ka sa dark square. May mga ganong idea oh. Diba? So, ang ginawa ni Wesley, abay, kakainin ko na yan. Ngayon, pagka-takes, unang tingin, parang napapangit ata yung position ni West kasi babagsak po itong D5. Pero okay lang yan kahit makain yan. Kasi pag tinakes mo naman yan, pakita ko lang, hindi po ginawa yan eh. Magro-rook A to D8 lang. Tapos magkakapalit-palit lang yan ang magiging tema. Like say for example, dito ka pumunta, G6 lang. No? Mamaya mapapalit yung mga tore. Eto, medyo weak. Okay daw yan for both side, equal lang. Anyway, balik po tayo doon. Mas pinili ni Kmer na tikman yung pawn sa may F5. Bakit? Iniisip niya, eto kasing pawn, maaaring maging weakness ito eh. Diba? So, weakness siya, dinipensahan. Pagka dinipensa, nag-queen lang doon, hinahataw naman yung pawn sa may A5 oh, or A4. Yan ang hinahataw. Kaya tumira, queen to D7 while trying to exchange the queen. Siyempre, pag ganito po, no, mas magandang wag mo ipalit kung ikaw yung white. Kasi may konting lamang ka pa yung ganitong klaseng atake later on eh.
Ang ginawa nga po niya, nag-F4 eh. Grabe, no? Nagpa-solid lang. Pag kinapture mo, takes, tapos mamaya tutulak din. Tapos eto, medyo pwedeng pilahan din. Ganyan po yung ginagawa ni Vincent Keimer. Nasabi ni Wesley, wag kang magulo, G6 lang ako. Kasi gusto niya ng E-F4 yan eh, or F5 eh. Tapos gaganon later on eh. Kaya G6 ni Wesley, na sinagot lang ng rook to dito, ayan, pipilahan. Na tinirahan ni Wesley ng queen to E6 lang. Para pagka takes, pawn takes, ayan, solid. Tapos mabubuksan pa yung F-file, di ba? Siyempre, nakita yan ni Vincent Keimer, wag kang magulo, di ko kakainin yan. Pressure lang ako sa D4 na tinarahan ni Wesley ng H5. Pinipilit niya po talaga na kainin yung E6 na kung saan, abay, umiwas, tumakbo. Ang plano niyan, kaya umiwas dyan, dito po siya, yung weakness po sa may A5, iti-take advantage niya. Nakita yun ni Wesley, kaya napilitan po siya mag F6 naman. Sige, weakness yan, pero papalambutin ko din yung E5 and at the same time, mabubuksan yung file para sa tore na sinagot po yan ng A3 lang. Napakakunat naman nun. Nag-A3 lang, umayos na. A3 ka, sabi ni Wesley, rook d7 lang ako. Ipakita ko lang medyo weird po ito. Hindi po pwedeng kainin dahil may queen takes. At pagka queen takes ka, babawiin mo yan, capture, eto, mahihirapan pang ang depensahan. Kaya nag-blessing na tira, A3 lang eh. Para lang, wala, hindi mo may tulak yan. Kasi pag tinulak, pwede i-sacrifice, masisira pawn structure. Kaya ginawa yun ni Keimer yung A3. Anyway, pagka A3, nag-rook D7 lang si West. Ngayon, pwede nang tikman siguro. Kasi pagka takes mo, pwede ka dito makakadepensa. So, ang ginawa po ni Vincent Keimer, umatake naman sa B5. Ayan, no? May threat po siya dito, may threat siya dito, kaya hindi mo pwedeng tikman kahit libre. Napilitan po si Westing capturein, takes para mabuksan yung tore at makapag-rook to F4, tamang depensa lang. May mga idea din na pwede yan dito later on kakapture doon. Ang ginawa naman ni Vincent Keimer, nag-queen to A6 lang. What's the intention? Subukan mong tikman, libre yan, pero pagka-check ko, bagsak tore mo. Yung oras mo nila, 12 minutes na lang sila pareho. Move 29 pa lang. Pagkatira po ng Queen A6, abay nag-Queen to C6 naman. Ito pong si Wesley. So, bukod sa depensa, pine-prevent po lahat ng check. Na sinagot po ng Rook to F1, abay hinamon lang na kinapture ni Wesley, binawi po ng Reyna, and then nag-Queen lang bumalik para capturein na to, pero tinirahan lang ng Queen to A6 na naman. Hindi po matikman kasi may check dito, bagsak tore. Kaya napilitan, dumipensa na naman, bumalik. Dumipensa, bumalik, at nagpabalik-balik na uwi sa tabla. Ngayon, marami magsasabi, boy, tabla, hindi pinilit. Okay? Tingnan po natin ha. Pumunta ulit dito. Paano mo pipilitin? Paano mo pipilitin? Hindi mo nga makapture, di ba? Kakainin na to. Ngayon, pag ikaw naman ay gumalaw dito, titirahan ka lang ng Queen to A8 niyan, tapos capture to. Hingisay ka. Kaya hindi na po mapilit, no? Kasi magtatagilid ka pa kung sakali man pilitin mo, kaya nauwi po sa tabla yung laban nila. Medyo ang weird ng opening pero tabla pa rin yung kinalabasan. Bakit po sila natabla? Ang tindi po kasi na accuracy. Tingnan nyo, 97.3 sila pareho. Almost perfect na naman. Anyway, balik po tayo kasi may iba pang bakbakan. Anong nangyari? Abay, may isa lang pong laro na decisive o talagang nagkapisakan. Ito po yung laban ni Grandmaster Fabiano Caruana sa kamukha ko. Grandmaster Jordan Van Pori. Sabay, tingnan po natin kung ano nangyari. Bibilisan na lang natin to. E4, E5, Knight F3, Knight C. Italian lang. Ganun D5, no? Kasi ang common dyan, kunat lang D6 tas slow development. Pero D5 ang ginawa ni Van Poris, kinapture, aggressive, no? Aggressive po. Ayan, tamang develop lang. Okay. Normal pa yan eh. Ngayon, huwag kayong magtaka dito, guys. Bakit binibigay yung D3 libre? Kasi may knight takes E5. Ayan, no? So, nabuksan po, may capture dito, nabuksan yan, yes, kaya hindi mo makain yung Reyna, may bawi naman. So, pag hindi mo kinapture yan, doon naman ang kakainin sa'yo. Kaya nga po, Queen F5 ang ginagawa, tapos bumabalik lang yung kabayo, nagro-rook to D8,
And then queen to e7, lahat po ito linya pa rin. Tapos umaatras yung reyna. Bakit umatras? Hindi kasi makarook e8 dahil sa sacrifice yung reyna mate. Etong atras na to, para yan doon. Not just that, kasi dahil nandito reyna mo, may mga idea po siya mamaya na makakapag g4, sa pool po yung reyna at bishop, kaya umaatras. So lahat po yan linya pa rin. Umatras din, ayan o. Kasi nga, love niya yung king niya, kaya tinabihan niya. Anyway, ano ba nangyari? Ayan o, nagkakapalit-palit lang yan later on. Tamang development, but eventually, magkakapalit-palit lang. Ayun, napalit na. Unang palit, hinamon. Nagkapalit na. Ayan. Ayan na nga, medyo na papalit-palit na yung pyesa. Pero dito kasi, pagkatapos ng palit-palit na yon, meron palang brilliant move na na-miss itong si Banpores. Kasi time pressure na siya, 4 minutes na lang eh. This is move 24. Ito po yung brilliant move. Oh. Napakagandang sacrifice. Na 1 pawn down. Kasi pag kinain niya, mati ka, may rook takes. Oh, ayun ang nangyari. So, 1 pawn down. Malinis na 1 pawn down. Walang compensation. Ayan o. Oh. 1 pawn down, tapos wala pang oras. Time attack ka dito ni Pabi Boy. Ayan na. Oh, 1 pawn up na eh. Okay. Uy, pinakain lang. Para makacheck. Tapos bagsak. Oh. Ayan na. Uy, pumasok. Ikot-ikot lang. Ikot lang. Wala. Solid na solid yung position. And after this, nag-resign na. Kasi, gagalaw to. May ganun eh. Or even capture, 2 pawn. Discovery po. Yan po ang decisive game. Lahat po ng laban natabla. At ang standing nga po, dahil natabla lahat ng laban, ito po. Leading po si Fabi with 1 point and lahat po natabla. Si Banpores lang po yung may talo. Ayun no. Pakita ko yung mga games. Ayan no. Lebon, tabla kay Sindaro. Wesley Kamer, tabla. Pragnananda, tabla kay Sebian. Anish Gili, tabla kay MBL. At ang nanalo lang po si Fabi para po laban mamayang gabi. Kalaban ni Wesley si Banpores. Tapos Sebian at MBL magkalaban. Vincent Kamer, Lebon, Sindaro versus Prague. Magandang laban. Anish versus Fabiano Caruana. Yan po yung ating aabangan. Gusto ko pong mag-live stream eh. Ang simula ng live stream, 1:00 po ng madaling araw sa Pilipinas. As dahil long game ito, tatagal yung laban ng 4 na oras. Matatapos live stream natin 5:00 ng umaga. Gusto ko mag-live stream mamaya eh. Subukan natin kung kakayanin. Anyway, muli ito pa yung Coach Speedmaster Daniel Causo. Abangan nyo po yung mga susunod natin na video. And of course, supportahan nyo po yung ating app, Biyaron Chess Coach app. Paparating na po sa Apple. Nasa Play Store na siya. I-search nyo lang, Biyaron Chess Coach. Paparating na siya sa Apple. Within this month, matatapos na. 80% completed na yung app natin sa Apple. And hopefully, pinupulido na lang eh. Hopefully, ma-deploy na. Alright, so marami pong salamat ulit. Hanggang sa muling pagkikita. God bless po mga kabiyahe. Bye-bye. Thank you po sa support. That little mouse, 'cause I'm an albatross.